Alright? So, ganun pa rin, ano? Welcome naman sa ating kwentuhan at usapan sa mga oras na ito. Sana naman ay nasa mabuting kalagayan ang lahat ngayon. Ayan, so, gaya na lang na pag-usapan natin na kung saan ay mainit ang usapin itong pagkaka-aristo ni former President Duterte at tumabot na. Nandun na siya ngayon sa detention cell ng ICC, International Criminal Court. International Criminal Court. At first pre-trial yun, pre-trial first appearance of former President Duterte na kung saan ay ito ay normal na proseso at inaasahan natin September na, September na ang next hearing nito. Okay? Ano kaya ang magiging plano ng mga kaanak ni Duterte? Alam naman natin na umabot na doon sa area, doon sa lugar, sa Dahig, si Vice President Sara Duterte. At meron na nga itong paabot na pahayag, ay press conference after ng pre-trial ni Duterte. At alam naman natin na medyo hindi maganda ang timplada ng busis ni former President Duterte. Siguro dala ito ng kanyang kondisyon ngayon at kung ano pa. Anyways, meron namang nag-antabay na doktor. Meron naman pinapa-check up naman siya, minomonitor naman para sa kanyang kalusugan. Di tayo magtatagal, paparinig natin saglit sa inyo ay yung sagot ni VP Sara Duterte doon sa may tanong ng media, guys. Gaya naman nito, gaya nito. Kung ano kaya ang magiging plano nila, ng kampo ni Duterte sa susunod na hearing, kasi September pa, medyo malayo-layo pa, kung iisipin natin mga ka-Gym 5. At mukhang sa mga panahong yun, tamang panahon para mapagtuunan kung ano ang dapat gawin. How will the family prepare for this? May rotation ba? Or? Okay. So, I have not discussed the arrangements with next of kin and relatives. I will discuss it with them tonight. And I will relate to them also what the President said and what the President wanted them to know. And so, yes. We will make arrangements. Right. But I will not leave until a relative comes to make sure that there is a next of kin. Right. Di ba balik? Yes. Tungkol po sa usapan niyo ni dating Pangulo, hindi po ba sa inyo? Hindi naman. Ang usapan ng si PRD, may hindi po sa English. Oh, yeah. Okay. Yes. When we talked, he, as a request, he asked me to go there. So, he repeatedly said, do not leave the country. Do not leave the Philippines. And so, I told him, I understand that. And I do not want to be here as well. Unfortunately, I am the only one who has a Schengen visa. And I am the only one who is a lawyer. So, I told Yun, ilan sa mga sagot sa mga tanong ng media na binitawan ni Vice President Sara Duterte o may iwanan ng Pilipinas. Ibig sabihin, yung mga Pilipino, lalong-lalo na ay yung mga patingin nila andyan pa rin, naniniwala at umaasa pa rin sa kanila. Okay, now, September, medyo ano ba ngayon? March, April, May, June, July, August, September, mahaba-habahin, matagal-tagal na ito. Ano kaya ang magiging epekto nito, guys, sa eleksyon? Sa kampanya? Kasi malapit na sa 28, magsisimula na yung local campaign. Yung campaign period sa 28. At anyways, kung ano magiging dito, resulta, tambayan pa rin naman ang masusunod. Pero mas advantage ito doon sa katunggali, kasi hindi mo masasagot yung issue kung mayroon man. Gaya na lang nito, ito matagal na rin naman matagal na rin naman itong inaasahan, kasi inaamin nga ito ni former President Duterte na kung meron na dito na kayo, pumasok na kayo dito at haharapin natin yan. Di ba?
Kasama ni Bipa Sara si Attorney Harry Roque na kung saan di ba wanted siya dito sa Pilipinas. Ito naman ay hindi criminal case ito kasi ito ay tama ba, no? Correct niyo ko kung sakali mali, no? Ito ay dahil doon sa pag-contempt niya sa Kongreso, no? Pero sa tingin ko wala namang kaso itong si Roque. Yung pagkakaalam ko. Kung meron man, paki-comment nyo na lang at nang natin, no? Magawa natin ng panibagong content at topic, no? So, sa tingin ko, yun. Kaya, ayan, andyan siya ngayon, kasama ni BP Sara at nakita natin na si Robin Padilla nandun din, no? Sana naman ay sa mga ganitong panahon, okay lang ang lahat habang dito naman sa Pilipinas ay tuloy pa rin yung pag-iikot, no? Pagsama sa Tacloban nga sumama si President Marcos, guys, no? Para ikampanya ang mga senador na andyan sa kanya, no? Yung mga ini-endorso niyang senador na sa tingin niya ay may kakayahan, no? Para sa posisyon na pagka-senador na uupo sa Senado nitong after the election kung mapili man ng mga tao. Sa tingin niyo ba may capacity lahat ang nandiyan? No? Sa tingin natin, rin naman ang papasya, no? At saka, alam natin na kung di man nila makaya lahat, syempre, meron namang mga abogado na, iba, hindi naman abogado yan, di ba? Pero, pwede naman mag-refer ng abogado at tanong kung ano ba dapat gawin, no? Advantage lang yung meron dito pagdating sa Senado kasi mampapatas ka di ba? Kahit dyan sa Kongreso, mas lamang ang may alam, mas lamang ang meron dito at dito, no? Hindi naman sinasabi natin na kahit kung hindi ka lawyer, kung wala kang alam sa batas, hindi ka na pwede diyan kasi wala naman sa requirement 'yan, di ba? Pero mas lamang, no? Pero sa kalamangan, ang importante yung dalawa, utak at puso. Aanhin rin naman natin yung utak lang pero walang puso o yung mayroong kang puso pero wala rin naman dito, walang knowledge, no? Eka nga, sino ba yung may sabi niyan? Pag walang knowledge, power. O knowledge, power. Kaya kailangan talaga yung dalawa. Meron kang damdamin para sa taong bayan at meron kang kaalaman magbalangkas at magbusisi ng batas. Meron kang kakayahan kung di ka marunong, dapat ka imposibleng. Kasi diba? At yun ang pinaka-importante. Kaya hindi natin masasabing lahat na ini-endorso ni Marcos ay mananalo. Kaya nga nangangampanya sila para malaman ng taong bayan kung sinong-sino yung mga yan. At di rin natin masasabi na yung mga senador na labas kay Marcos, yung iba, di ba, yung iba tumatakbo na wala dyan sa partido or wala sa grupo ni Marcos ngayon na hindi rin mananalo. Malamang meron ding mananalo dyan ngayon. Niwala at kaysa hindi, depende sa taong bayan yan. No? Kung manalo yung lahat na ini-endorso ni Marcos, maganda kung yun ang nakikita ng tao. Pero hindi natin sigurado. Hindi tayo 100%. Kaya ang tanong natin, malapit na ang halalan, ito ay sa tingin ko malaki ang epekto nito sa kandidatura ni Duterte. Either mas lumakas siya sa kanyang pagtakbo bilang mayor ng Davao or matalo siya. No? Dahil wala siya at depende na lang sa mga taga Davao yan. Depende na lang sa mga taga Davao, no? Kung ano yung kanilang magiging desisyon. Ang inaabangan ngayon, September pa naman itong next hearing ni Duterte. Ang inaabangan ngayon ay kung kailan itong kay Bato de la Rosa. At meron nang sinagsasabi, no? Sinasabi na nga ng iba. Meron nang nagpaabot na reaksyon na nagtatago itong si Senator Bato de la Rosa. Hindi nagpapakita nung hinuli si Duterte. Hindi natin masisisi ang tao, no? Di ba? Pero merong sagot dito. Merong sagot si Senator Bato de la Rosa na kung saan busy rin sa pangangampanya, no? Busy rin sa mga panahong ito. Ito yung sagot ni Senator Bato de la Rosa sa issue na kung nasaan ka ba? Nagtatago ka na ba? Takot ka bang mahuli ng ICC? At di ka nagpakita nung hinuli si Duterte? Ito. Ang phone ko dahil busy kami doon sa pag-asikaso ng aming petition. Kasi kung dami tumatawag, mahirapan kami. Hinahabol namin yung petition namin Sabi ni De La Rosa, Diba? siya raw ang naatak. Ito yun. Nung tinanong ng media. Di ba?
Lalong-lalo na yung sa GMA7 guys, no? Yung mga ka-GM5. Ito papakikinggan natin, mas lalo pa nating maintindihan. Asang mag-asikaso sa petisyong humihiling ng TRO mula sa Korte Suprema dahil natunugan na raw nila ang paglabas ng arrest warrant ng ICC. Yeah, I've been expecting it already dahil kahit pa paano meron man tayo sariling intel din. Kung sa naday na lang sa Hong Kong kami, madaling araw yung flight ko dapat, hindi ko na tinuloy dahil nakatanggap ako ng info na yun nga, may warrant na kami. Sabi ko, hindi na ako tutuloy para saksasuhin ko kaya yung cellphone ko, in-off ko dahil dami tumatawag. Ngayong Ayun pala. Oh, at least noon, ready rin natin at nasagot niya yung mga katanungan kung nasaan siya ba. Ha? Siya ba ay nagtatago na at wala na talagang pag-asa pa na magpakita, no? Kaya yun yung rason pala kung bakit ay hindi nagpakita itong si Senator Bato de la Rosa. Di ba? Alam naman natin na talagang isa rin ito sa iniimbestigahan at inaasahan na may darating na arrest warrant mula pa din no sa ICC. Talaga naman. Okay, di ba? So, ano naman, di ba? Nasagot na rin yung mga sinasabi na kung saan merong mga pahayag na yung pagka-aristo ni Duterte ay isang wala sa batas, no? Yun yung mga komento sa kampo ng mga Duterte. Hindi na ayon sa batas, unlawful arrest ang nangyari. At ito ngayon umabot na sa nag-level up na ginawang kidnapping itong pag-aristo ni Duterte, kidnapping itong pagpapalipad at pagdadala sa kanya doon sa The Hague ng Netherlands. Samantalang, sinabi naman ng Malacanang yan noon pa, no? Sinabi ni Marcos, President Marcos na paano naging violation or unlawful kung lahat ng operation sa pagkakaristo ni Duterte ay naaayon, kumpleto, no? Sinusunod kung ano ang proseso, no? Kumpleto at nasusunod kung ano ang batas, di ba? Si Senator Antonio Trillanes, former Senator Antonio Trillanes, mga ka-G5, meron ding pinaabot na reaksyon ukol dito sa pagkaka-aristo ni former President Duterte. Ayun, saglit, pakikinggan natin saglit kung ano din yung kanyang argue to the death kung paanong ano nila dyan, napilipit nila dyan. Pero ito po, nakita po natin yung paano kinandak ng mga kapulisan natin, yung pag-aresto, irespeto yung karapatan niya, binigyan siya ng due process, which is ironic dahil siya ang nag-deprive sa mga libu-libong biktima ng EJK nung kanilang mga rights nung pinagpapatay sila. Yun. So yun yung isa sa mga sagot ni Trillanes nung tinatanong ng media. Lalo. Alam naman natin, no? Ito si former Senator Trillanes, isa rin ito sa, di ba, gumagawa ng hakbang na merong mga i-final na kaso dito sa mga Duterte guys, no? Nung nakaraang mga buwan. Yun yung kanyang karagdagang sagot sa mga katanungan ngayon in relation dito sa pagkakahuli ni former President Duterte. Ang ating lang kasi nandiyan na yan. No? Nandiyan na yan at aabangan na lang natin kung ano pa yung mga karagdagang mga pangyayari. Ang atin lang ay sana ay hindi mapiktuhan ang interes at kapakanan ng taong bayan. Samantala, si President Marcos naman, kung noon ay si former President Duterte nagbigay ng magandang benepisyo, lalong-lalo na yung salary ng ating mga men in uniform sa ating mga kapulisan, bago lang din naman, no? Gunshot ito guys, para sa ating mga men in uniform, lalong-lalo na sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines, no? Habang may mga mainit na usapin ngayon sa pagitan nitong kay Duterte at Marcos, samantalang si President Marcos naman, bago lang, no? Nag-order na. Good news ito. Nag-order na para sa pag-increase ng tinatawag na subsistence allowance
para sa mga military personnel, no? Diyan sa Armed Forces of the Philippines. Through Order number 84 na pinirmahan, signed by Executive Secretary Lucas Bersamin on behalf of President Marcos, na kung saan ang subsistence allowance increase, no? Magkano? 150 pala yun, no? So 150 to 350, so more than half ang increase nito, no? So 350 per day. So simula pa, no? Nga ito guys, na kung saan ay malamang inaasahan na rin gawa ng meron ng siyempre, no? Wala namang magdi-decrease. Kailangan increase. So ito ay magamit guys, ano naman, no? Ang allowance nito ay kung saan ay increase ito guys sa Armed Forces of the Philippines officers and enlisted personnel, as well as trainees and probationary second lieutenants, ensigns undergoing military training, citizen military training cadets, on summer camp training, and reserve officers and reservists undergoing training and assembly mobilization test, citizen armed force geographical unit and cadets. Maganda. Okay, so yung mga usapin ngayon, sana naman ay mapalitan ito ng katahimikan pagdating ng panahon. Alam naman natin na ang inaisahan ng taong bayan ay ang ma-address ng ating pamahalaan. Ang una, ang kahirapan sa bawat pamilya. Ay, yung mga AIX at kung ano-ano pa mga program ng gobyerno, assistance, yan po, para sa atin ay hindi pang mahabang solusyon yan. No? Yan po ay band-aid para sa atin na kung saan ay temporary na pantawid gutom, Corpus, AIX, at kung ano-ano pa mga assistance ng gobyerno na maganda, no? Na pantawid lamang habang nandyan pa sa kahirapan ang karamihan ng ating mga kababayan. Na sana naman ay masusolusyonan at matugunan sa pamamagitan ng magandang mga programa, proyekto, lalong-lalo na mabigyan ng magandang hanapbuhay ang ating mga kababayan at matutukan ang takbo ng agrikultura na siyang dahilan sa pagmahal ng mga bilihin dahil sa kakulangan ng kita at produksyon mula dyan sa ating mga farmers. Sana naman po ay maging tahimik ang ating bansang Pilipinas sa mga darating na ilang mga panahon, darating na mga araw, kahit paman parating ang halalan, kahit paman sa mga usapin na yan. Hanggang sa muli, ito po ang G5 TV. Maraming salamat at mabuhay ang buong Pilipinas.